At dahil nga nagka-crave ako sa dinuguan ay maaga kong niyaya ang asawa ko para mamalengke. Alas 6 na nga ito ng umaga at late na kami nagising ng asawa ko. Medyo lately napapasarap nga ang tulog naming mag-asawa. Diyos ko day. Dito nga sa Dasma Cavite ay medyo malapit na kami sa Tagaytay. Kaya naman yung simoy ng hangin dito ay medyo malamig talaga kaya masarap pang matulog. Fast forward, nakarating na nga kami dito sa pamilihan ng Dasmariñas. Unang-una ko ngang pinuntahan itong mga bilihan ng mga frozen food. Kasi nga, chinek ko kanina ay wala na akong stock sa freezer. Tapos, nakita ko nga itong Frosty kaya napabili na rin ako. Gustong-gusto nga ito ng mga bata dahil ito nga ay tagdodos laang. Sabi ko nga sa asawa ko ay videohan ako habang namimili. Pero ang binidyohan niya lamang ay yung mga pinamimili ko, hindi ako sinama. O diba, san ka pa? Sinunod ko na nga pinuntahan itong bakery na lagi naming binibilhan. Ang binibili ko nga sa kanila ay laging buns at saka monay. Kasi tuwing umaga ay maraming bumibili sa akin ng tinapay. Ang way nga ng tindahan ko sa Dasma ay talaga namang medyo malayo-layo sa bakery. Kaya naman lagi akong nabibilhan ng tinapay. Bukod nga sa malambot ay dumako naman tayo dito sa matitigas section na tinapay. At pagkatapos nga niyan ay dumako naman tayo dito sa mga bilihan ng karne. Dito nga pala ako kay ate laging bumibili dahil mura lang ang bigay niya sa akin. Halagang 200 pesos nga lang ay meron itong kasamang laman, isaw at dugo ng pigi oink oink. Hindi pa nga nagtatapos dyan at pag ako ay nagluluto ng dinuguan ay nilalagyan ko to talaga ng gata. Bukod nga sa gata ay sinasamahan ko rin ito ng saging na saba, pampadagdag at pampadami na rin kasi medyo madami-dami kami sa bahay. Eto nga palang sabang binili ko ay worth 40 pesos na. O diba ang konti, ang mahal-mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Tinanong nga pala ako ni kuya kung ilan nga daw ba ang ipapakayod ko. Sabi ko ay 2. Hindi ko na nga to ay papipiga dahil ako ay may gagawin dito mamaya. Sa sobrang pagmamadali nga namin ng asawa ko na makauwi, ayan tuloy nakalimutan ko yung pinamili kong tinapay. Diyos ko day. Ganito nga pala talaga pag tumatanda na. Buti nga at lagi kong naiiwan dito kay ate at wala naman dumadampot. Thank you ate. Ayan tuloy nakadalawang balik kami dito sa pamilihan. O diba? Buti na nga lang at malapit lang din naman to sa bahay. Pagkarating ko nga ay agad-agad ko ring pinakuluan itong isaw. Sa pagpapakulungan nito ay papakuluan lang natin ito ng mga 10 to 15 minutes para lang masangkot siya. Habang inaantay ko nga itong masangkot siya ay inutusan ko naman tong kapatid ko na maghiwa-hiwa na ng saging na saba. Bali sa paghihiwa nga nito ng saging na saba, hihiwain lang natin ito ng pa-cubes mga kasisilabs. After 15 minutes nga na pagsasangkot siya ng isaw ay atin na itong lilinisan ng mabuti. Hiniwalay ko na nga rin ang isaw at ang chicharong bulaklak dahil ito ay aking tutustahin pa mamaya. Sa paglilinis nga ng mga isaw mga kasisilabs ay nilalamas ko to ng asin at saka ng suka para tayo ay makasigurado na ito ay malinis na malinis at wala itong amoy. Bali babanlawan nga natin itong mga kasisilabs ng mga 3 beses para naman talagang siguradong sigurado na ito ay malinis na. Kaya nga pala hindi ko pinapiga ang nyug kanina dahil dito ko yung sa dugo pipigaan. Ito nga pala ang tinuro ng papa ko na nasa heaven na ngayon para daw ito ay malasa na at hindi makurta ang dugo. Sa aming malaking talwasi nga ay nagsimula na akong maggisa dito ng sibuyas, bawang at luya. Pagka ito nga ay nag golden brown na, saka ko naman dito ilalagay ang hiniwa-hiwang mga isaw. Igigisa ko nga lang ito ng mabuti hanggang sa ito ay mag golden brown. Tapos saka ko naman lalagyan ito ng pamintang dahon at pamintang crack. Saka ko naman to tinimplahan mga kasisilabs ng konting asin. Sa mga puntungang ito mga kasisilabs ay gisang-gisado na ang isaw. Kaya isusunod naman natin igisa itong laman. Once na ito ay gisang-gisado na at amoy na amoy nyo na ang aroma, ay ilagay na natin ang gatang may dugo. Sa pagluluto nga nito mga kasisilabs, kung gusto nyo ng malapot at creaming dinuguan ay huwag nyo itong titigilan ng halo. Ang isa pa sa sekreto at nagpapasarap na nagpapabango sa dinuguan ay itong tanglad. Pagka naglagay ka nga naman talaga nito sa dinuguan ay talaga namang panalo ang sarap at ang bango pa. Pagkalipas nga ng mga ilang minuto mga kasisilabs ng paghalo-halo na walang tigil ay ganito na ang kanya magiging itsura. Sa punto nga ito mga kasisilabs ay ilalagay ko na tong hiniwa-hiwang mga saba at ang nor pork cubes. Para nga ito
ito ay maging malasang malasa talaga. Kayo na nga bahala mga sisilabs kung anong pampalasa ang gusto ninyong ilagay. Malaki na kayo. Halu-haluin lang natin ito mga kasisilabs para maging pantay ang pagkakaluto ng saging. And syempre mga kasisilabs, ilalagay na natin itong magpapalapot at magpapakrimi sa ating dinuguan, ang kakanggata. And syempre kapag nagluluto ako ng dinuguan, hindi mawawala itong siling haba. By the way mga kasisilabs, para mas lalong sumarap at malinamnam ang ating dinuguan, ay wag nating kakalimutan maglagay ng suka. Lulutuin na nga lang natin ito mga kasisilab sa loob ng 5 minuto sa mahinang apoy at luto na yan. And that's it. Ganun lang kadali. Meron ka ng masarap na dinuguan.